Sa pagsisimula ng investigasyon ng House Infrastructure Committee, inaprubahan ng Joint Panel ang motion na naglalayong tukuyin kung may conflict of interest nga ba o wala ang mga kongresista sa issue ng flood control project sa bansa. Kasabay niyan, pinasampina na rin ng Kamara ang 5 contractors na absent sa pagdinig. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita, live. Naomi, sa mga puntong ito ay nagpapatuloy ang pagdinig ng House Infrastructure Committee. Kanina nga ay pinapasampina na ng mga kongresista ang mga kontraktor na ipinatawag nila pero hindi naman dumalo. Bandang alas 10 ng umaga kanina nang umarangkada ang sama-samang investigasyon ng House Committees on Public Accounts, Public Works and Highways at Good Government and Public Accountability na tinatawag ding House Infrastructure Committee ukol sa umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Sa simula pa lang ng pagdinig, mainit na ang naging debate ng mga kongresista. Ayon kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno, may mga mambabatas kasing nadadawit sa issue o sinasabing mga kontratista mismo o may mga koneksyon sa mga kontraktor na kinukwestiyon. Kaya naman, binigyang diin ni Jokno na dapat matiyak na ang investigasyon ay hindi magiging whitewash at kailangan na masigurong wala ritong conflict of interest. Sa huli, nagkasundo ang joint panel na magsumite ang lahat ng miyembro ng written disclosure sa loob ng 5 araw kung mayroon nga ba silang conflict of interest ukol sa issue o wala. Sa pag-usa naman ng investigasyon, natukoy na sa mga 16 contractor na inimbitahan, 11 ang dumalo at 5 ang absent. Dismayado ang mga kongresista dahil hindi sila kompleto. Kaya naman, agad nang nagmosyon ng isang Infracom chair na isampina na ang mga hindi dumalo, bagay na inaprubahan ng joint panel. The inquiry will be project-based and evidence-based, with initial focus on the President's site inspections in Bulacan and Benguet, in which ghost and substandard projects have been found. We have copies of all relevant documents to build the cases against officials of the DPWH, First District Engineering Office, and the private contractor, Tim's Construction Trading, all of whom were involved in the 55 million Baliwa Ghost project, supposedly the construction of a reinforced concrete river wall, only for the President to discover no project at all. The threshold for plunder is 50 million pesos. This project is 55 million pesos. Plunder charges to be filed against all personalities in the soonest time. Kani-kanina lamang nga ay nakapanayam din natin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Isa nga siya sa mga dumalo dito sa pagdinig at kahit siya ay nagbitiw na sa pwesto, nanindigan siya na siya ay hindi involved sa korupsyon dito nga sa mga isyong pinag-uusapan niyan. At sa ngayon ay patuloy nga itong talakayan dito nga sa komite para nga mapagpaliwanag pa yung mga kontraktor naman na dumalo hinggil nga dito sa issue ng umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmoras.